Dinadaganan ng mga malalakas na lalaki ang lalaki. Pinasuot sa kanya ang bakal na maskara at kinandado. 6 na taon nang hindi nakakakita ng liwanag. Hindi niya alam ang kanyang pagkatao. Ang liwanag lamang ng buwan ang kanyang kasama. At ang pari na nananalangin para sa kanya linggo-linggo. Ngayon, ang pari ay nasa isang maliit na bangka. Papunta sa kulungan. Dahan-dahang umakyat si Lao Dao sa hagdanan. Ginagabayan ng isang jailer. Papunta sa silid ng lalaking nakamaskara. Nakikita ang mga inosenteng mata sa likod ng maskara. Sa mga matang iyon ay may pagsisisi, at tila may kakaibang kaba. Kaya naman, dali-dali niyang inayos ang maluwag niyang balabal. Ipinakita ang katawan na nakatago sa ilalim ng damit. Tanggalin ang tali sa aking mga bukong-bukong. Alisin ang tali na nakakrus sa aking mga bukong-bukong. Bumagsak sa lupa. Nakita ko ang mukha ng bangkay. May suot itong maskara na kamukha niya. Maya-maya pa, isang kakaibang ingay ang narinig mula sa silid ng lalaking may suot na maskarang bakal. Nang dumating ang bantay, patay na ang lalaking may suot na maskarang bakal sa upuan. Sabi ng pari, may salot daw siya. Sunugin ang ebidensya. Tapos, lumobo ang tiyan. Matagumpay na nakaiwas sa pagtugis ng bantay. Sumakay sa bangka at umalis. Bumalik sa lihim na kuta ng 3 musketeer. Kumuha ulit ng martilyo at pait ang pari. Winasak ang maskarang nakasuot sa mukha ng binata sa loob ng 6 na taon. Nang matanggal ang huling pagkagapos. Isang mukha, gwapo at puno ng buhok. Ang sumalubong sa lahat. Nakita ng binata ang hari, puno ng takot. 3 bantay, magkatinginan kayo. Hindi niyo alam ang sasabihin. Pagkatapos ng simpleng paglilinis, ang gwapong mukha ay ipinakita. Lahat ay nagulat, para bang si Haring Luis Lascelles. Tanging ang pari lang ang kalmado. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. May sasabihin ako sa inyo ngayon. Ang pinakamalaking lihim na hindi niyo pa natutuklasan, mula nang isilang si Haring Luis. Nang gabing iyon, isinilang ng reyna, isang kambal. Hindi matanggap ng matandang hari ang pagkakahati-hati dahil sa pag-agawan ng mga magkakapatid. Hindi niya matanggap na may 2 siyang tagapagmana. Kaya't nagpasya siya para sa kapayapaan, na ang kanyang kambal na isinilang ng 1 minuto ang huli ay mawala. Ginawa niya itong pari, isa sa 3 musketeer. Isang gabi, kinuha niya ang sanggol at umalis. Isinugo sa kanayunan para alagaan. Hanggang sa mamatay ang matandang hari. Ipinagtapat niya ang sikreto kay tagapagmana Luis at sa reyna. Si Luis Lascelles ay naging hari. Hindi niya matiis ang kanyang kapatid na lalaki. Isang maskarang bakal ang ipinagawa niya. Ikinulong si Philip sa isang pitan, bilang isang bilanggo sa loob ng 5 taon. Ang dahilan ng pagtataksil ng pari ay simple lang. Upang pigilan ang kalaswaan ng hari. Kailangan nila ng bagong katapatan. Upang mayahon ang France sa putik at tungo sa pag-asa. Pagpapalit-palit ng mga haligi, pagpapalit ng mga pusa. Iyan ang pinakamagandang naisip niya hanggang ngayon. Isang malaking pagbabago ng identidad. Natatakot sa inosenteng bata. Hindi ko matanggap ang katotohanan ito sa loob ng ilang panahon. Sa panig na ito ng palasyo, natanggap din ni Luis Lascelles ang maskarang bakal ng kanyang kapatid. Matapos malaman na ang kanyang kapatid ay namatay dahil sa salot, nakaramdam ng ginhawa si Louis. Ang tinik sa kanyang puso ay sa wakas ay naalis na. Ano pa ang magiging mas masaya pa rito? Kaya't siya ay nag-utos. Sa loob ng 3 linggo, magkakaroon ng isang costume party sa palasyo. Upang gunitain ang di malilimutang sandaling ito. Ang aking anak, ang aking anak. Patawarin mo ako. Alam ng reyna ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Agad na nagpatira pa sa Diyos. Nagpakita ng pagsisisi sa kanyang anak na hindi pa niya nakikilala. Ang iba ay tumugon ng iba sa mga tao. Isang pari. Agad niyang nakita ito bilang isang oportunidad. 3 linggo na lang ang piyesta. Ang pinakaangkop na panahon para palitan ang prinsipe. Matapos mapagkasunduan ng 3 musketeer, na sama-samang hanapin si Philip, sabihin sa kanya, na mayroon silang isang panaginip, may isang araw. Maglilingkod siya sa isang mabuting hari, hindi sa korona. Para makita ang pangarap na ito, handa silang magbuwis ng dugo. Inilaan ang kalahati ng kanilang buhay para maghintay sa pagkakataong ito. At ngayon, narito na ito. Matapos marinig ni Philip ang pangarap niya, kumukulo ang dugo. Sasagutin ko ang iyong tanong sa pamamagitan ng konkretong aksyon. May hawak siyang mahabang espada. Unang beses kong magsuot ng sapatos na may takong. Pag-aralan ko ang bawat galaw ng hari. Maghahanda ako para sa bola sa loob ng 3 linggo. Mabilis lumipas ang panahon. Ang pari ang unang pumasok sa lungsod na nakasakay sa isang sled. Handa nang kumbinsihin ang iba na suportahan siya. Sa palasyo ng hari, natupad ang kanyang kahilingan na makita ang reyna na sabik na magkaanak. Ngayon siya at ako. Pumayag ang reyna, naganap ang bola sa takdang oras. Si Haring Luis Lascelles, kasama ang kanyang asawang inaapi, ay nagpakita at sumayaw sa karamihan. Sa ilalim ng hipnosis, sumulyap siya sa isang lalaking nakamaskara. Pagmasdan ng mabuti, wala naman. Tapos ay biglang sumulpot at nawala ulit. 1, 2, 3 beses. Lumitaw sa kanyang mundo na parang multo. Tumambol ang puso ni Luis.
Ang pinakamalalim na mga sikreto ay nakatago sa ilalim ng kaba ng mga mausisang mata. Nagmamadaling umiwas siya sa karamihan. Lumabas siya sa lihim na daanan at nagtago sa isang silid. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa patibong ng tatlong musketeer. Pumasok sila sa silid ng hari sa pamamagitan ng isa pang lihim na daanan. Nilabanan siya. Lihim na pinagpalit ang kanilang mga katauhan. Bumalik si Felipe sa bola bilang Luis kasi unang beses niyang nakita ang malaking tanawin. Pinilit kong itago ang aking pagkapahiya at kaba. Nagpanggap akong kalmado at naglakad sa gitna ng karamihan. Sa trono, tumagal pa. Muli ang musika. Muli na namang sumayaw ang mga tao. Biglang may isang matabang babae na sumugod mula sa karamihan. At nadapa sa harapan ko. Nakita yon ni Philip kaya agad siyang lumapit para tumulong. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Ang dating malupit na hari ay hindi pa nagagawa ang ganitong bagay noon. Kaya naman nagdulot ito ng pagdududa sa kanya. May mga bakas na susundan.